when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
Hello, magandang gabi po magandang gabi sa iyo, Brother Russia 'no, magandang gabi po sa ating mga manonood. Muli po, inyong lingkod, Sak Jacob. Live po tayo ngayon 'no, at, ang ipaglilingkod ko po sa inyo ay sa gabing ito sandali bro, wait, sandali bro, i-pause mo lang yung time bro, wait lang may maingay dito, wait lang. Mga kapatid, habang naghihintay tayo, meron tayong podcast ngayon kay Brother Zach Jacob. Ang topic niya, Trinity and Oneness Theology are not the doctrine of the true church. Fullness theology. Yun yung sinasabi niya. So, pwede kayong magtanong mga kapatid sa ating speaker mamaya. At ito daw yung Bro complete Russia. biblical doctrine. Ayan, proceed bro. Okay, thank you. Once again, sorry sa interruption, 'no. May pusa kasing naglalampungan, sinaway ko lang. Okay, balik po tayo. I am Zach Jacob, saksi ni Kristo sa kanyang iglesia sa mga huling araw. Sa gabing ito po ay ang aking ilalatag po sa inyo ay ang fullness theology. Tayo po ay nakakarinig na ng Trinity theology, oneness theology. At ano naman po yung fullness theology? Ito po ang aking ipapahayag ngayong gabi at inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo na naway kapulutan po ninyo ng aral, no? At magkaroon po tayo ng pakikinig sapagkat ito po ay biblical. Dangan lamang po na hindi pa po ito wala pa pong tumayo, no, or nauna sa akin na nagpahayag about sa fullness theology. Okay? Ang pagkakaiba po ng fullness theology sa oneness at saka sa Trinity, no, ay may buod po, no. Ito po ay bago pa magkaroon ng sanlibutan, ang Diyos po ay buo or fullness, no. Sa paglikha, ibinahagi o pinakilala niya na siya ay Diyos mula pa sa walang pasimula at walang hanggan. Sa lumang tipan, mga kapatid, ipinangako na walang katulad ng Diyos. Sa pagbabautismo kay Jesus, ipinapakita po na nandun po yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa paliwanag po ng fullness theology, ito po ay kabuuan ng pagka-Diyos. Ano po ba yung ibig sabihin ng kabuuan ng pagka-Diyos? Hindi po siya hati-hati or tinatawag nating three different distinct person. May Ama, may Anak, may Holy Spirit. Distinct person siya sa Trinity. Sa oneness naman po, o modalism, yung Ama, yun din yung Anak. At yung Anak, yun din yung Holy Spirit. Sa oneness po, ay sa fullness theology, ito po ay buong pagka-Diyos. Tandaan niyo po buong pagka-Diyos. Kaya nga fullness of God. Ito po ang doktrinal na ating mababasa sa Biblia. Yung salitang ko at ang Ama ay iisa, sinabi ng Panginoon Kristo, na hindi pinatunayan na iba ang Ama at ang Anak. Okay po? Yun po ay isang malinaw na patotoo na umiiral yung fullness of God. Ako at ang Ama ay isa, fullness of God po yan.
At sa modalism naman po, ang pagkakaiba diyan, ako at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin nila, yung Ama, yun din yung anak. At yung anak, yun din yung Holy Spirit. Modalism, ibig sabihin, yung Ama dati, nung naging tao, naging anak yung Ama. So, yun po ang pagkakaiba, no? Ngayon po, iisa-isahin ko po sa inyong gabi ang mga totoo, no? Para bigyan pansin natin na mayroon pa pong aral na hindi pa ipinapangaral o hindi pa nahahalukay. Ito po ang tinatawag natin sa ating, ito po yung title natin ngayon na mababasa dito na Trinity and Oneness, no? Trinity and Oneness theology are not the doctrines of the true church, Pasintabi po nagpe-present lang po ako, hindi ako tumitira. Ito po ay presentation ko. At ang aking presentation po ay fullness theology is the complete biblical doctrine of the true church. Okay po. Ang una pong talata na babasahin natin o isang patotoo na aking ilalatag sa inyo ngayon ay ang Juan 10:30. Basahin po natin ang talata. Juan 10:30. Ito po ang sabi, mga kapatid. Sabi rito, isama po natin yung yung 25 to 30 Sabi dito, sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Ang sabi po ni Kristo, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Yung ginagawa niya sa pangalan ng Ama, yun din yung nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Hindi po iba. Yan po ay isa ng aral na dapat mapansin natin na ito po ay fullness of God. Bagamat pinatutuhanan niya yung Ama, at ito din naman ay pagpapatotoo sa kanyang sarili. Okay? 26. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman ay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. 29. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Pansinin po ninyo, ako at ang Ama ay iisa. So dito po, binibigyan din po ng Panginoon na kapag ikaw ay nasa Ama, ikaw ay nasa anak. No? Hindi na maaagaw sa Ama, hindi na maaagaw sa anak. Sa 30, bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Dito po pinapaliwanag na malinaw na ang fullness theology is the complete biblical doctrine.
Si Jesus at ang Ama, hindi po sila iba. Hindi po pansinin po ninyo, sa Trinity po, ang Ama hindi yung anak. Okay po, sa Trinity. Yung Ama, hindi yan yung anak. Sa oneness naman, yung Ama, yun na yung anak. Sa fullness theology, ako at ang Ama ay iisa. So, dito po pinapakita kung papaanong pinatututuhanan ng anak yung Ama, ito rin ang pagpapatotoo ng anak sa kanyang sarili. Okay po? Bigyan ko pa po kayo ng ibang talata. No? Dito po sa bubuklatin ko po ang talata, no? Sandali ah. Mateo 3. Ito, sandali po ah. Mateo 3:16-17. Tres, 16-17. Ito po ang sabi. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu Santo na bumababa tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Isa pang talata po mga kapatid. Ito po ang sabi. Marcos 1:9-11. Ito po ang sabi. Uno 9. Ito po ang sabi. At nangyari ng mga araw na yon na nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ng mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya at may isang tininig na nagmula sa mga langit. Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Dito po nakikita natin, nung binautismuhan ng Kristo, may tinig, no? Bumukas ang langit, may tinig na nagsalita, may espiritong bumababa, at si Kristo po ay binabautismuhan. Sa iba pong pagpapaliwanag sa Trinity at oneness, uunahin ko muna yung Trinity. Dito po daw pinatutunayan na magkakaiba po or distinct po yung tatlo. Yung Ama ang nagsalita, yung Espiritu Santo bumababa, at si Kristo yung nasa lupa. Tatlo po, no? Pero ano po ba ang pagkakaiba niyan sa oneness? Ang paliwanag po ng oneness diyan, yung tinig ay tinig din ni Jesus. At yung Espiritu Santo, ito ay ang Espiritu ni Kristong bumababa sa kanya. So, kaya iisa. Pero sa fullness theology naman mga kapatid, ito po ay kapahayagan ng kabuuang pagka-Diyos. Ito po yung tinatawag nating fullness of God. Hindi po iba yung Ama doon sa anak
at sa Espiritu Santo. Kasi yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, ito po ay kabuuan ng buong pagka-Diyos. Hindi po siya distinct, hindi po siya distinct sa tatlo. Three different distinct persons, hindi po ganun sa fullness theology. Ito po ay isang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos. At ito po ay nahayag sa laman. Kaya nga po may talata na binibigay sa atin na ang buong kapuspusan ng Diyos ay nahayag sa laman. Ano po, mga kapatid? Ito po ay malinaw na ating nauunawaan na ang tunay na theology patungkol sa Diyos ay fullness, kabuuan ng pagka-Diyos. Hindi po siya hati-hati. At hindi po talaga isa lang. Yung Ama daw naging anak. At yung anak naging Holy Spirit. Yan po yung sa oneness eh. Kaya kung napako yung anak, napako na yung ama. 'Di ba? Kaya kung tinuli yung anak, natuli na yung ama. Kasi yung ama naging anak. Tapos ito pa po mga kapatid. Kung ang ama ay yun na yung naging anak, yung ama kung yan na yung naging anak, 9 na buwan, 9 na buwan na nasa sinapupunan ng tao, yung ama. Yun po ang lalabas. 9 months na nasa sinapupunan ni Maria, yung ama. Tapos nung paglabas, anak na. Tapos hindi pa yan doon natatapos. Yung anak, nagtagal pa ng 33.5 years sa lupa. No? Yung ama naging tumira dito sa lupa bilang anak, tumagal ng 33.5 years. Yun po yung kauuwian nun ng oneness. Pasintabi po doon sa may mga aral na oneness theology. Sa fullness po mga kapatid, ay nahahayag po ang buong pagka-Diyos. Kaya nga po doon sa Book of Genesis, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pero pag tinuloy mo doon sa 27, at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis at anyo. Tignan mo, naging singular, di ba? At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan at anyo. Samantalang bago lumikha, ano ang sabi? Likhain natin ang tao. Bakit kaya nagkaganon? Ito po ang paliwanag ng fullness of God. Kaya nga po, dito po sa fullness theology, isang matibay na pamantayan, yung nagbukas ang langit, may espiritong bumababa. At si Kristo, nagaling sa Ama, binabautismuhan sa lupa. Binabautismuhan ni Juan. No? Yan po ang matibay na patotoo na umiral ang fullness of God. Fullness theology. Hindi po itinatanggi ni Kristo, hindi po inihihiwalay ni Kristo sa kanyang pagpapakilala, sa kanyang pagpapatotoo na iba siya doon sa Ama. Lagi niyang ikinakapit, ang lahat ng iyo ay akin at ang lahat ng akin ay iyo. Ako at ang Ama ay isa. Ang lahat ng mga nasa akin ay hindi na maaagaw. At ang lahat ng mga nasa akin
ay hindi maaagaw at ang lahat ng mga nasa Ama ay hindi na maaagaw. Pansinin ninyo po yung pagpapaliwanag ng Panginoon sa kanyang pangangaral. Kaya nga po, the true doctrine para sa Christians ay fullness theology. Hindi po natin mababasa ang Trinity. Bagkus iniuuwi tayo sa diwa, no? Sa diwa po sila bumubuo ng kanilang paliwanag. Pero pag fullness of God, nandun na po mismo yung mismong mababasa na fullness of God. Kaya nga po sa pagpapakilala ng Panginoon, no? Dito naman sa Juan 17:5, ito po ang sabi. Juan 17:5. Basahin po natin mga kapatid. Isama na po natin yung 1 hanggang 5, 17 ng 1. Ang sabi po dito ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanya mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Luwalhatiin mo ako, parang ganon, no? Upang ikaw ay aking luwalhatiin. Hindi ba nagiging demanding ano? Yung pananalita ng anak. Pero ito po ay isang aspeto ng pagiging fullness of God. Kasi kung hindi luluwalhatiin ng anak, kailangan luwalhatiin ng ama yung anak. Tapos yung anak, luluwalhatiin niya yung ama. That is the proposition of fullness of God. No? Ituloy po natin sa 2. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Pansinin niyo po ano? Itong anak, kung ito po ay ibang persona, no? Pero kung ating pag-aaralan, kung ibang persona ito per se na binigyan niya ng buhay, magiging dalawa na po yung nagbibigay ng buhay. Ang sabi po ng Diyos sa Old Testament, ako lang ang Diyos at walang gaya ko, at ako lang ang tagapagligtas. Ngayon, kung mag-e-elect siya ng may isusugo siyang literal na isa pang persona, at yung sinusugo niya ay tagapagligtas din, lumalaban na po yun sa fullness theology. Kaya nga po kung mapapansin natin, no, sabi dito, gaya ng ibinigay mo sa kanya, o gaya ng ibinigay mo sa akin, kasi si Jesus yan gaya ng ibinigay mo sa akin ang lahat ng kapamahalaan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga ibinigay mo sa akin. Mantakay mo nga mga kapatid. Sa Trinity, ito daw yung nagpapatunay na yung ama hindi yung anak. O hiwalay. Yung ama, one distinct person, tapos yung anak, one distinct person na naman. Ito daw yung kanilang pagpapaliwanag. Kaya napapatunayan daw nila na may 3 persona. Pero lumalaban na po yan. Doon nga po sa foundation of faith na sinabi ng Diyos, ako lang ang Diyos at walang gaya ko. Kung huhukayin natin yung paniniwala ng Trinity na may 3 person sa one God, sino sa 3 person yung nagsalita doon na sinasabi niya, ako lang ang Diyos at walang gaya ko.
Sino sa tatlong persona nagsalita nun? Kung sasabihin nila na yung Ama yan, o di yung Ama lang ang tunay na Diyos. Kung sasabihin naman nila, ay yung anak yan, di yung anak lang ang tunay na Diyos. Wala ding gaya ng anak. Ay hindi, yung Holy Spirit yan. Di wala na rin yung Ama. Wala na rin yung anak. Holy Spirit lang pala ang tunay na Diyos. Dito po nabubuo yung konsepto ng fullness of God. No? Ito po ang ito po ang patotoo na ang doktrina ng fullness theology. Ito po ang dapat makita sa totoong iglesia. Wala pong laban-laban. Kaya nung narinig natin ang Diyos sa Old Testament, ako ang Diyos at ako lang ang tagapagligtas at walang gaya ko. Tapos na-reveal itong Panginoon Jesucristo sa New Testament, tagapagligtas, Panginoon. Ibig bang sabihin, nagkaroon na ng ibang tagapagligtas? Nagkaroon na ng isa pang Panginoon? Hindi po. Kasi yung ipinahayag na Panginoong Jesucristo at yung Ama, pag iyo pong pinanghawakan ng fullness theology, yan ay buong kapahayagan ng isang Diyos. Isang Diyos po yan na umiiral. Yan po yung tinatawag nating fullness theology. Ituloy po natin ang pagbabasa. Sabi dito sa 4, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Dito po makikita natin, yung anak, may kaluwalhatian tinamo. No? Saan galing yung kaluwalhatiang kanyang tinamo? Sa Ama. Ano po ba, paano magiging conflict sa Trinity po yan? Sinabi ng Diyos, ang aking kaluwalhatiin sa Old Testament sinabi ng Diyos, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibinibigay sa iba. Pero dito, sinabi ni Kristo, kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan maging gayon. Di ba sumasalpok? Fullness theology lang po ang makasasagot diyan. No? Fullness theology lang po makasasagot. Kasi wala talagang binigyan na iba. Sa modalism, magkakaproblema. Kasi malinaw na may nagbigay ng kaluwalhatian May tumanggap ng kaluwalhatian, of course, kasi may nagbigay. Sa modalism, siya yung nagbigay, siya pa yung tumanggap. Medyo may problema. Pero sa fullness theology po mga kapatid, anong sinabi ng Diyos sa Old Testament? Ang aking kaluwalhatian ay hindi ko binibigay sa iba. Sinabi ng Panginoon, tumanggap siya ng kaluwalhatian. Kasi ito po ay bahagi ng kabuuan ng Diyos. Fullness theology po ang angkop ng pag-aaral. Kaya nga po, mga kapatid, ang pagpapatotoo po ng anak sa kanyang ama ay sinabi niya na ito rin ang pagpapatotoo sa kanyang sarili. Okay, basa pa po tayo mga kapatid, ano? Dito po sa talata ng Awit 90, no? Awit 90, versikulo 2. Ito po ang sabi. Andali po mga kapatid. Isama po natin yung uno kasi conclusion po yung sa 2 Pero siyempre isama natin yung uno. Sabi po rito, Panginoon,
ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-salin lahi. Pansinin po ninyo, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ipinapakita po rito, no, yung sinasabing ikaw ang Diyos, no? Hindi po sinasabi dito na ito ay kayo ang Diyos, no? Kasi ang Diyos po mula sa walang pasimula at walang hanggan, ikaw ang Diyos. So ibig sabihin, isa lang po talaga ang Diyos. Pero dito sa mga talata na ginagamit ng ibang mga propeta ay meron na tayong mababasa na salita sa katulad diyan sa aklat ng Isaiah, no? Na ang sabi doon, may isang batang ipanganganak at maatangan ng pamamahala sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, walang hanggang Ama, makapangyarihan Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Di ba? Kung titingnan natin dito sa Salmo 90, versikulo 2, ang Diyos, mula sa walang pasimula, ikaw ang Diyos, sabi. Pero dito sa Isaiah 9:6, may ipanganganak na tatawagin ding makapangyarihan Diyos. Walang hanggang Ama pa nga eh. Ibig bang sabihin, kung sa Trinity, magkakaproblema tayo eh. Kasi, ang tanggap nila, yung Ama, hindi yan yung anak. Yung Ama, iba doon sa anak. Kasi, three different distinct person sa Trinity. Pinagpapalagay nga nila si Kristo ito eh. Itong sa Isaiah 9:6 eh. Marami na pong gumagamit niyan. Kasi yung Ama nga, ika naman, hindi naman talaga ipanganganak. Ang ipanganganak, yung Kristo. Ang problema, tatawaging makapangyarihan Diyos yung ipanganganak eh. Walang hanggang Ama, tatawagin ding walang hanggang Ama. Di ba? Kaya dito, nagkakaroon ng diwa, kaya nabuo yung Trinity doctrine. Kasi hindi nila kayang ipaliwanag to eh. Kung ang Diyos ika sa Old Testament, mula sa walang pasimula, ikaw ang Diyos. Dito naman sa Isaiah 9:6, may panganganak na walang hanggang Ama din. Makapangyarihan Diyos. Yung anak yan, sabi nila. Magkakaproblema na. Kasi ang foundation of faith natin, yung salita ng Diyos. No? Na walang gaya niya. Tapos ang intindi natin sa Isaiah 9:6, magkakaroon ng tatawaging Diyos, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Si Jesus daw yun. Hindi, binabali, no? Nagkakasalpukan yung mga talata. Ang nakasasagot po dyan sa kanyang pagpapaliwanag, fullness theology. No? Kasi pansinin mo, bibigyan ng pamamahala eh. Yung ipanganganak. Pero yung ipanganganak, tatawagin makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Kapag tinawag mong makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, yung bata na yun, ang naluluwalhati dyan, yung Diyos, yung Ama. Kaya nga, di ba, may talata na sasabi, ang pagsamba kay Kristo ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Bakit naluluwalhati yung Ama pag sinamba ang anak? Kasi nga po, fullness theology po. Fullness of God, isang buong Diyos po yan. Hindi po yan three different, distinct person. Kasi kapag three different, distinct person po yan, sinabi ng Diyos sa Old Testament, ako ay silosong Diyos.
Sabi ng isang persona, kung tatlong persona yan ha, sabi ng isang persona, ako ay selosong Diyos. Tapos sasambahin mo yung anak, o di magsasalpukan. Sinabi na nga ng Diyos, seloso ang Diyos, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos o ibang persona sa harapan niya. Tapos iniisip natin, dahil hindi kaya ipaliwanag ang kabuuan ng pagka-Diyos, ang fullness theology, nabuo yung doctrine ng Trinity. Hindi kaya ipaliwanag no? Kaya hanggang ngayon, minana na po yung aral na ganyan. Sa modalism naman, ganun din. Hindi kayang ipaliwanag. Kaya anong ginawa nila? Ay, yung ama, yun na yung anak. Wala nang masakit sa ulo. Yung ama, yan na yung anak. Tapos yung anak, yan na rin yung Holy Spirit. Para kapag tinanong tayo, ako lang ang Diyos at walang gaya ko. Kasi nga, siya na yung tatlo. Oh. Yan ang paliwanag ng modalism. Pero sa fullness theology, pansinin mo, isa lang ang Diyos. Walang ama, walang anak. Walang anak, walang Holy Spirit na another distinct person. Merong ama, merong anak, may Espiritu Santo kasi yan po ay kapahayagan ng buong pagka-Diyos. That is the fullness theology doctrine. Kaya nga pag tumatawag ka sa anak, tumatawag ka na sa ama. Pero sa Trinity, kapag tumawag ka sa anak, dahil nga another distinct person yan, magkakaiba ng persona, yung anak lang talaga natawagan mo dun. Kasi, different distinct person sila Kaya nung ipinako si Kristo, hindi mo na ipako yung ama. 'Di ba? Sa Trinity ganyan Sino ang napako? Yung anak. Sasabihin ganon. Bakit yung anak ang napako? Kasi 3 different distinct persons sila. Pero pag tinanong mo ang Trinity, pag sinamba ba si Kristo, naluwalhati yung ama? Oo. Pero pag sinabi mo, napako ba yung anak? Oo. Yung ama, hindi napako. Di bias. No? Pag sa kahirapan, sinasabi nila, napako ang anak, pero yung ama hindi napako. Pero pag sinamba yung anak, nasamba yung ama daw. Hindi ba bias yan? Sa paghihirap, nag-iisa si Kristo. Pero pag sinamba si Kristo, kasama yung ama. Sa fullness theology po, madali po ang sagot. Madali po ang sagot diyan. Ang napako po talaga yung anak. Okay? Kasi yung anak na parito para patutuhanan yung ama. Okay? Ngayon, kapag sinamba mo yung anak, ang naluluwalhati yung ama. Bakit? Kasi kapahayagan ng buong pagka-Diyos yan No? Kapahayagan ng buong pagka-Diyos. Sige bro, magtatanong. Okay lang. Thank you. Okay na ako. Thank you. Okay mga kapatid, so shoutout muna sa atin nasa live before natin i-cater yung mga tanong. Shoutout din dito kay Pastor Arnel Aligarbes, kay Luis Philip Sagrado, kay Michilada, gusto niyang pumasok, pwede ba daw magtanong sa loob? Naka-Discord kami, kaya yung invite link nandyan. At shoutout din mga kapatid kay Jason Garbrola, kay Ben Oni Fernandez, kay Chris Tanasas, Astola Godaberg, Cleto Katimbag. Shoutout din mga kapatid, syempre sa ating mga tropang nandito, si Prince Rain ng JW, kay Edolos ng Seventh-day Adventist, kay Glenn mga kapatid, kay Shimaya ng End Time Church, Sister Nena yung Mother Earth namin, Roman Catholic. Shoutout din kay Mark Umbaw, yung Born Again Oneness dito. Nandito din si Chris, mga kapatid. Prince Jumong ng JW nandito din. Kuha tayo ng ilang tanong, brother Zach. Question dito, bro Zach.
Basahin natin dito. Sister Emmy Alfonso pala, shoutout yung aking tatlong sister, si Sister Emmy, Ay, magandang si gabi Sister kay sister. Grace Barrios at saka si Sister Nena, syempre. Shoutout kay Michilada. Sabi niya, kung sino man yung nagpe-present, pakitanong na lang sa kanya yung tanong ko. Teka, tingnan ko sa itahas. Ano yung tanong niya, bro? Teka na, wala. Dito muna tayo kay Luis. Hanapin ko ha. Luis Sagrado, sabi niya, Jesus is the mediator between the Father in us. So question, bakit mag-mediator si Jesus sa Father kung hindi sila magkaibang persona? Okay. Napakagandang tanong, no? Yan nga po ay isang patunay na yung anak ay hindi siya mismo yung ama. Ang tinatamaan po dyan, yung modalism. Paano naman tatamaan ng Trinity? Kasi sa Trinity, Diyos si Kristo. Tapos, itong Diyos na to, tagapamagitan ng Ama. So, babangga yan sa sinabi ng Diyos sa Old Testament. Na ang sabi ng Diyos doon, ako lang ang Diyos at walang gaya ko. Kaya kung si Kristo ay mediator, ito po ay pagpapatunay na ang fullness theology ay tunay. Sapagkat itong kanyang mediator, ito po ay ang kanyang salita. Sa Book of Isaiah na sinabi niya na ang aking salita ay hindi babalik, na ang lahat ng tuhod sa akin ay luluhod. Salita po yan ng Diyos. So ibig sabihin, kung salita yan ng Diyos, itong salita ng Diyos, hindi po to another distinct person. Ito po ay part of the fullness of God. Maraming salamat sa nagtanong. Okay, question dito galing kay Althea. Kung ang oneness ay merong isang persona, kung ang Trinity naman ay merong tatlong persona, ilan naman ang persona ng fullness? Okay. Sa fullness of God po, wala pong persona ang Diyos. Pag sinabi natin fullness of God, kabuuan ng Diyos. Nahahayag ang Diyos sa lahat ng kanyang mga creations. Ang tawag po dyan, fullness, kapuspusan ng buong pagka-Diyos. Kaya nga doon sa Genesis, at sinabi ng Diyos, lahat nagawa, di ba? Ano sinabi ng Diyos? At nakita niya, lahat ay mabuti. So, ito po yung pagpapatunay na lahat ay nasa ilalim ng kapuspusan ng iisang Diyos. Hindi nasa ilalim ng kapuspusan ng tatlong persona. At lalo na yung modalism. No? Dahil tatamaan yung modalism kasi itong si Kristo, nung ito'y lumalaki dito sa lupa, pinupuspos ito maging sa pangangatawan. Sino, kung yung si Kristo, yan na yung ama, sino yung pumupuspos? Doon, sa anak. Malaking problema din, di ba? Pero sa fullness theology, yan ay kabuuan, no, ng kapuspusan ng Diyos. Ibig sabihin, fullness of God, fullness theology po ang doktrina na ganyan. Maraming salamat. Okay, thank you mga kapatid. Merong question dito, ito, nakita ko na, thank you Brother Albert. Yung tanong pala ni Michilada, pakitanong na lang to sa oneness, kung ang Ama at ang si Kristo ay isa, bakit sa OT ang tawag ng Ama sa bansang Israel ay asawa ayon sa Jeremiah 3:14, Isaiah 54 verse 5 at Hosea 2:19-20. Sa NT naman ang church ay tinawag na Bride of Christ. Ngayon, kung si Jesus ay siya din ang ama, bakit may kanya-kanya silang asawa? At pangalawa, kung tanong, kung ang Holy Spirit ay hindi persona, bakit siya ay may will, intellect at emotion? I hope nakuha mo bro, dalawa yun. Okay. So, ang una kong sasagutin dyan, kung ang ama daw ay yun yung anak, mali po na yung tanong. Hindi ko na po sasagutin kasi ang fullness theology po, no,
yung Ama, Anak at Espiritu Santo buong pagka-Diyos. Kaya invalid po yung tanong, no? Sa ikalawang tanong, itong yung iglesia, Bride of Christ, tapos asawa naman do sa Old Testament, ito po ay under pa rin ng fullness of God, fullness theology pa rin. Kaya tignan mo, nakipag-divorce ang Diyos sa Israel. Tapos ikakasal naman itong si Kristo dito sa kanyang iglesia. Oh. So ibig bang sabihin, meron ng aspeto na ang ama nung nakipag-divorce siya sa Israel, ito yung kanyang asawa, tapos yung anak naman nakipagkasal o nakipag-asawa dito sa iglesia, ilan na ngayon? Ilan na at yung anak na nakipag-asawa sa iglesia, ito po ay buong kapuspusan ng Diyos. Yan po ang, kaya po, hindi na po mahirap ipaliwanag, no? Na sasakit ang ulo ninyo. Ang sagot po ay fullness of God. Nasa ilalim lahat po yan ng kapuspusan ng Diyos. Maging asawa man ni Kristo, yung kanyang iglesia, tapos sasabihin naman natin, ibabalik natin, yung Diyos doon sa Israel, ba't nakipag-divorce? Lahat po yan sakop ng kapuspusan ng Diyos eh. Maraming salamat po. Sa mga gustong magtanong, gusto daw nilang pumasok sa loob, yung link natin, pinost ko sa ating comment box so you can, pwede kayong pumasok mga kapatid. Kaya ni Chris Jeco na nandun ata yan sa aking live at nakapasok bagong friend natin dito. Shoutout kay Pastor Arnel, sabi niya, Bro Zach, identical ba yung fullness theology at pantheism? Okay. Hindi ko po masasagot ng detalyado, pero ayon po sa aking pagkaunawa, kung ibabangga ko yan sa fullness theology, yung pantheism na yan, ay ano po siya, hindi po siya nakakarating sa hustong pangangatawan ni Kristo, yung pantheism. Pero yung fullness theology o fullness of God, nakarating ka na. Kaya nga fullness of God, nahahayag na ang buong kapuspusan ng Diyos. Pero sa pantheism kasi, progressive revealing pa pantheism. Yan ang pagkakaalam ko na pagkakaiba. Kasi hindi ko pwedeng ipaliwanag ng husto yung pantheism hanggat wala akong ikukumpara. At ang aking ginawang pagsagot ay ikinumpara ko siya sa fullness theology. Kasi ang fullness theology ay ang ipinaglalaban nitong doktrina ay ang buong kapuspusan ng Diyos. Sa pantheism naman ay general, non-stop revelation yan hindi pa yan nakakarating sa hangganan. Samantalang ang fullness theology ay masasagot na ang lahat ng tanong. Maraming salamat. Question dito, ang dalawang person may kanya-kanyang asawa, so paano mo i-harmonize yun? Ano? Sorry bro? Ano? Pakiulit? Ito bro, ang question niya, lalabas daw, iba-iba yung asawa daw ng dalawang persona. May kanya-kanyang asawa, yung ama at yung anak. Paano mo daw i-harmonize yan? Okay. Sa fullness theology po, madali lang po sagutin niya kasi kung mababasa natin na ang Diyos noon ay nakipag-divorce sa Israel, ito po ay sakop ng Old Testament.
So, ang nakipag-divorce sa kanila, yung Diyos na mula sa walang pasimula. Pero yung Diyos na mula sa walang pasimula ay mayroong salita. At nakipagkasal, dito ikinasal yung iglesia sa kanyang salita. Pero itong kanyang salita, hindi ito another distinct person. Ito po ay kapuspusan ng nag-iisang Diyos. Nakapaloob po rin siya, nakacircle pa rin siya. Dito nahayag ang buong kapuspusan ng Diyos. Maraming salamat. Again mga kapatid, yung link natin sa maraming gustong pumasok pero yung link natin sa Discord yan mga kapatid sa Debaters Convention yung ginamit natin dito. Gusto nyong pumasok at makipag-discussion. Gusto kong i-open dito sa loob kung merong magtatanong. Meron bang gusto magtatanong kay Brother Zach? Meron tayong 5 minutes, so 6 minutes na natitira. Meron bang gusto mag-question? Brother Chris, meron ka bang tanong bro? You can unmute bro ha. Or Ako, bro ito. Razia. Si Shem. Bro Shem. Proceed bro. Okay. Anong pagkaiba ng oneness? Ang oneness na pinaliwanag mo kanina, siya ang ama, siya ang anak. Pero sinabi mo sa fullness ay hindi magkaiba yung ama at ang anak. Anong pagkaiba niyo sa dalawa? Okay, ang pagkaiba po ay kapahayagan ng nag-iisang Diyos. So ibig sabihin, nagpapahayag yung Diyos sa pamamagitan ng anak. Sa modalism naman o sa oneness, yung ama naging anak. Kaya nung ang magkakaproblema diyan, nung itong ama, kung siya yung naging anak, pinupuspos itong anak hanggang sa paglaki, hanggang sa pangangatawan. Kung yung ama na mismo, ito yung anak, nung siya ay naging anak, sino naman yung pumupuspos sa kanya? Siya na nga yung ama. O, magkakaproblema. Pero sa fullness theology, masasagot agad. Kasi, itong anak, no, ito ay kapahayagan, no, ng kapuspusan ng buong pagka-Diyos. Kaya ang sabi sa ibang talata, at sa kanya'y nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Next question. Okay. So kapahayagan ang sagot mo. So ito yung sagutin mo. Yung being ng ama at being ng anak, yan ba ay magkaiba o separate being? Hindi po yan another being. Itong anak, dito nahahayag ang kapuspusan ng buong pagka-Diyos. So ibig sabihin, hindi yan another or one distinct person, kundi nahahayag sa kanya ang buong kapuspusan ng buong pagka-Diyos. Siya yung ginagamit ng nag-iisang Diyos. Pero hindi bilang isang distinct person o isa pang persona, hindi. Kundi pinapahayag na sinisinta niya ito. At ito ay sinasabi niya na nahahayag sa kanya ang buong kapuspusan ng buong pagka-Diyos. Yun po. Salamat. Okay. So malinaw sa akin na ang ama ay meron pa? Pwede pa bro Rasya? Okay. So last na. Okay, Sak. Sabi mo, ang ama at ng anak, hindi yan magkaiba. At hindi yan another being, yung son sa father. In short, si Kristo ay ang ama. Si Kristo na anak, na siya din ang ama. Tama ba yung paliwanag ng fullness theology? Yan lang. Mali yung hindi ganyan ang paliwanag ng fullness theology. Hindi yung ama, yan na rin yung anak, hindi. Yung ama, ang tunay na Diyos, at yung anak, ito yung kapahayagan ng ama. Dito nahayag ang buong kapuspusan ng Diyos. Hindi yan
Hindi yan another distinct person. At hindi rin yan sinasabi na yung ama naging anak. Hindi. Yung ama ang nag-iisang tunay na Diyos at itong anak dito nahahayag ang buong kapuspusan ng Diyos. Yun po ang paliwanag ng fullness theology or batay sa ating topic ngayong gabi. No. Next questioner. Natin bro. Ayan, so napaka-limited talaga yun ng time natin, no? So tuloy-tuloy naman yung bakbakan dito sa Debaters Convention of live, mga kapatid. Siguro last question, Brother Zach, galing sa akin, bro. Ang question ko, bro, sa aral ng Trinity, ng iisang Diyos, sinasabi naman ng mga Trinitarian na ito ay buong Diyos, hindi siya partial or hati-hati. Same din naman sa oneness, iba-iba nga lang yung oneness, merong yung Ama ang Diyos, meron ding one Jesus, yun lang, meron din tayong tinatawag na yung combination, pero isa lang din naman, tinatawag nilang oneness. Question ko, bro, itong fullness na ito, na ihahambing natin sa ibang theology patungkol sa pagkilala sa Diyos. At sabi mo nga kanina ay walang persona ang fullness. Question ko, bro, ano yung parang pinakamabigat na talata para ihambing sa iba't ibang idea ng pagkilala sa Diyos bilang ito ay fullness, bro? Okay, bro. Maraming salamat, no. Ito po yung talata na babasahin ko, mga kapatid, ano. Sandali, kapatid. Dito sa baba ng aking note. Ano yung pinakamalakas na talata para masabi na totoo yung fullness of fullness theology, ano. Sandali po. Sa baba ng aking presentation. Kasi 600 pages po itong nagawa kong ano eh. Kaya lang hindi kaya sang oras to. Ito po, Isaiah 46:9. Basahin po natin, no. Isaiah 46:9. Ito po yung pinakamalakas na salita ng Diyos na talagang nagpapatunay na kung yung anak ay nahayag sa mga huling araw at yung Holy Spirit sa huling araw sa panahon ng iglesia at ano naman ang nahayag sa Old Testament. Ito po ang sabi. Isaiah 46:8-9, ito po ang sabi. Inyong alalahanin ito at magpakalalaki kayo. Isaisip ninyo uli o ninyong mga mananalangsang. Inyong alalahanin ang mga dating bagay nung una, sapagkat ako ang Diyos at walang iba liban sa akin. Ako ang Diyos at walang gaya ko. Ngayon, ang pagkakaiba na ano ang pagkakaiba ng Trinity sa fullness of God o fullness theology. Ito pong talata na to ang pinangahawakan ng fullness theology. Naniniwala ang foundation ng pananampalataya ng fullness theology, isa lang ang Diyos at yung isang Diyos na yon walang gaya niya. Sa Trinity naman po, pag tinanong mo sila, yung bang anak gaya ng Ama? Oo, ang bilis nilang sumagot. Yung Holy Spirit gaya ba ng anak? Oo, ang bilis sumagot. Salangsang na kagad sa sinabi ng Diyos. Walang gaya niya. Kasi ang salitang ginagamit niya, walang gaya ko. Ako ang Diyos, walang iba liban sa akin. Ako ang Diyos, walang gaya ko. Kaya sa Trinity, bagsak na po yung, para sa akin, sorry medyo na ano ko ka, hindi, bagsak na siya sa akin So, hindi ko kayo binabagsak Hindi, kumbaga sa presentation ko kasi ito talagang madadala ako ng aking presentation kasi pinatutuhanan ko yung aking presentation no. Fullness theology po
ang tamang doktrina na wala sa iba. Sa modalism, ano naman ang negative? It kung gagamitin natin 'tong matibay na foundation na sinabi ng Diyos na 'to na walang gaya niya, tapos tapos itong Diyos na 'to na walang gaya, dahil nga modalism sila, yun na yung naging anak. O, 'di ba? Naging anak na yung ama. Itong isang Diyos na 'to na walang gaya, naging anak na. Ang tanong, sino nga yung pumupuspos dito? Nung naging anak na ito, sino ngayon ang pumupuspos? At sino ngayon yung tinig sa langit? At sino ngayon yung magbibigay sa kanya ng kaluwalhatian? Tapos pag natanggap niya yung kaluwalhatian, tsaka pa lang niya luluwalhatiin yung nagbigay sa kanya. Bagsak yung modalism na yan. Pero sa fullness theology, madali pong masagot. Itong nag-iisang Diyos na to, at yung tinatawag na anak, at yung Holy Spirit, ito po ay kapahayagan ng buong pagka-Diyos nitong nag-iisang Diyos na to. Itong nag-iisang Diyos na to na nagsalita na walang gaya niya. Kaya yung anak at Holy Spirit, ito ay kapahayagan ng kanyang buong kapuspusan. Nasasagot na po ng malinaw. Okay. Maraming salamat. Pasensya na mga kapatid, napaka-limited talaga yung time natin. Tuloy-tuloy naman dito sa Debaters Convention kung gusto nyong pumasok dito at magtanong pa kay Brother Zach. Bro Zach, siguro final statement na lang, short final statement, siguro pasasalamat na lang din sa ating nanonood. Meron tayong 62 live comments ngayon. Bro Zach, pasalamat bro. Okay. Once again, maraming salamat po unang-una sa aking Diyos na aking Ama at sa kanyang kapahayagan ng kanyang buong kapuspusan. Kaya nakikilala ko na ngayon ang aking tinatanggap na aral. Na ito po ay talagang pangahawakan ko na po, no? Simula ng aking napag-aralan to, ako po ay nakikibahagi, no? Doon sa kapuspusan ng nag-iisang Diyos. Kaya nga po kapag sinamba ko si Kristo, naluluwalhati na ang Ama at nasasamba ko na ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Tapos mga kapatid, ito po no, ang pinakamaganda dito sa fullness theology. Na itatayo po natin yung mismong salita ng Diyos, no? Na walang gaya niya. Sabi niya diyan, ulang ang Diyos, walang ibaliban sa akin at walang gaya ko. Kaya yung anak at yung Espiritu Santo, ito po'y kapahayagan, no, ng kanyang kapuspusan. No? Kaya fullness theology po ang sagot sa mahabang panahon na pagkakadivide o pagkakadivision ng aral ng Biblia. 600 pages po yung aking 600 pages po yan yung aking gagawing aklat. No? Mula Old Testament Genesis hanggang Revelation po ay talagang pinaplantya ko na po yan. Kaya nga po sa pag-edad ko ng 60 years old, nakalatag na po yan. Mangangaral po ang inyong lingkod, no? Sa technology. Gagamitin po natin ang technology para makarating po sa buong sanlibutan, sa kasuluk-sulukan ng mundong ito, ang buong kapuspusan ng Diyos. Yan ang dapat ipangaral po sa mga huling araw. Ang buong kapuspusan ng Diyos. Hindi po Trinity, hindi po oneness. At dahil dito, pinasasalamatan ko ang aking Panginoon Jesucristo na binigyan niya ako ng wisdom
at sa mga manonood na nakiisa, nagpuyat, bagamat masamang panahon. At maraming salamat din sa iyo, Bro Russia, sa iyong time and effort. At sa mga kaibigan ko rito sa loob ng platform na ito ng Discord. Hanggang dyan lamang po at maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Brother Zach Jacob, mga kapatid, ng Saksi ni Cristo. Abangan nyo siya lagi dito sa Russia TV, mga kapatid. Every Friday yan, 7 to 8 p.m. At magpo-post kami ulit ng mga next na mga title podcast niya, mga kapatid. At please, mga kapatid, huwag kayong mahiyang magtanong dyan dahil yung maraming question actually, Brother Zach, at I hope na tingnan mo din yung comment natin dahil sisikapin ni Brother Zach na sagutin pa ang inyong mga question dyan, mga kapatid, na hindi ko nabasa. Doon sa mga naman sa naghahamon kay Brother Zach, please PM me. Or si Zach, nakatag naman yung pangalan niya dyan. Tapos pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. So, sa ating platform din na ginagamit ngayon, Discord yung ginamit natin ngayon dito sa Debaters Convention. Nandito yung lahat ng tropa natin. So, kung gusto nyo pa na magtanong, mga kapatid, kay Brother Zach, continue pa kami dito mag-uusap patungkol sa pinahayag ni Brother Zach. At mga kapatid, please follow me, Russia Vista, sa personal Facebook ko dahil dito ako laging nagla-live ka, Brother Zach. At syempre, doon sa ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang podcast na ito ni Brother Zach ay pupunta din doon. At also, you can check yung mga ibang podcast ni Brother Zach dahil nandun din para maintindihan nyo, mas maintindihan nyo, mga kapatid. So, maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV with the Debaters Convention, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear.